Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no? Maraming nakagkagusto sa topic ko kagabi at tungkol kay Libayan, ha? Daming comments, baka hindi ko matapos basahin, ha? Pakinggan natin ito si Sara Duterte. July 19 ito, eh. Sa dahig na naman, no? May katrabaho to. No? Pakinggan natin. Ang maghahabol sa amin dito, kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, lima mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Correct. Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming. Tataka si Duterte, no? Marami pa bang tangang pumupunta doon? Dami pa rin, sabi niya. Dami pa rin tangang naniniwala sa atin. O, tuloy. Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na gano'n na rin. Parang may sira nga rod yung babaeng nakita mo, Sara. Walang nakikinig, nagsasalita lang siya. Darating daw panahon, baka abutin niya na rin to. Na para na rin siya sira ulo. Tuloy mo. Ang gagawin ko, Baka dati, kahit mag-isa ako, hindi daw dagay niya. Kahit mag-isa na lang siya, walang nakikinig. Salita lang siya ng salita. Ano. To yung gustong maging Pangulong Pilipinas. O, tuloy. sabi at magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Wala na ito. Malala na talaga. Tuloy. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, Ibig mo sabihin, yung mga kasama ng tatay mo ron, kinidnap din yon. Kala ko, tatay mo lang eh. Marami nang kinikidnap itong ICC. Dinuduko. Tangin na. Abogada to ha. Di ba yan? dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM, na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Yes. Lahat ng buto, War on drugs. war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Wala naman na yan. Dagdag mo naman na yan. Chismis mo na naman yan kung ano nang pagdadaldal mo dyan. No? Hindi ko na natatapusin ito. Masakit sa tayo ako. No? Anyway.
Sa ginagawa mo ba na yan, Sara, may mangyayari sa tansya mo? Makakalaya kaya yung tatay mo? Ilang panahon na kayong dakdak ng dakdak dyan, wala naman nangyayari. Lalo lang, lahat din naman, di sana, yung mga daing, yung mga ginagawa ninyong, tawag ito, request. Sana napagbigyan na kung talagang matitinag ninyo ang ICC dyan sa mga ganyang kangangakngak nyo. Dyan sa The Hague. At saka yung kararali rito sa Pilipinas na bring him home, bring him home. Ha? Hindi ganun. Di ba, Tony Libayan? Hindi pwede yan, di ba, Tony Libayan? Eh, may korte. Oh, kung lahat ng nakakulong dyan sa, sabi mo nga, ng mga Aprikano, eh, gagaya, papalayan kami tatay mo. Eh, di yung mga nakakulong dyan, ganun din gagawin. Sisigaw lang dyan. Wala nang korte. Di ba? Tony Libayan? Wala nang korte. Hindi mo pwedeng Supreme Court, ibig sabihin, sabi niya ito lang, hindi pwede, hindi pwede yung sa Supreme Court yung gano'n, no, di ba? O, hindi lalong hindi mo pwede sa International Criminal Court yung ginagawa mo. Andiyan pa si yung isang abogado rin, si Victor Rodriguez, nandiyan din. Nandiyan sila Kimo pala, nandiyan. Oo. Ay, nako. Eh, kung lahat ng, pwedeng ganyan, yung mga nadadakip ng ICC, yung mga, hindi naman actually, hindi naman ICC dumadakip eh. Di ba, yung mga kapulisan, mga Interpol, mga miyembro ng Interpol. O kagaya to, si itong tatay nito, ang dumakip dito, request na Interpol, o kasi miyembro ang Pilipinas ng Interpol, di dinakip siya. Pero hindi ICC ang dumakip. Ang request ng ICC sa Pilipinas, ang dumakip, sila General Torre, di ba? Hindi naman ICC. Dito marami sinabi si Sara Duterte na tungkol sa ICC na kung ano-ano sinabi niya sa ICC dito. Halos gusto niya yung mga ibang bansa mag-withdraw na sa ICC para parang bulok para sa ayoko na sa pakinggan. Pero baka narinig niyo na ba to? Tuloy natin konti. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Ngayon lang may whistleblower. Tanga talaga to. Kung noon pa lumabas yung Totoy na yan, di sana nung pahinanap yan. Pero alam niyo, nakapagtaka rin Kung sinasabi ni Totoy, 100 daw yung hindi lang 34 yung nawala sa Bungero. Asan ba ang hustisya? Siyempre, nawala yung, sabihin mo, nawala yung 4. Siyempre, yung nawala, pamilya nun, maghahanap na. Maghahanap sa pulis. Wala nangyari, naging 8, naging 10, naging... Asan yung hustisya nga pala rito sa Pilipinas at that time? Walang tumutulong, walang naghahanap, walang umaaksyon doon sa mga pobreng pamilya ng mga sabungero na nangangawala. Kung wala pa yung Totoy na umimik, walang mangyayari, di ba? Di ba? Yun, Sara. Kasi nung panahon na yun, kaya ngayon lang sinasabi lumabas kasi nga, ngayon lang may Totoy. Noon walang Totoy Nung panahon ng tatay mo, wala di ba? Si Totoy, kakampi pa ni, kakampi pa ni Atong Ang, di ba? Ngayon, nagalit si Totoy kay Atong Ang. Kaya lumabas si Totoy. Parang Las Cañas Mutabato lang din, di ba? Tauhan ng tatay mo, Hanggang huli, hindi na nila masikmura yung pinagawa sa kanila ng tatay mo. Kaya, nagtistigo na sila. Yun. Tuloy pa natin. Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Guys, sinungaling. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni
dating Justice Secretary Laila De Lima. Tama na yan. Sa korte ka magpaliwanag, hindi dyan. Torre Libayan, masasabi mo rito, abogado to. Dapat pinagsasabihan mo rin to na walang mangyayari sa ginagawa mo. Sa korte ka magpaliwanag. Noon. Ang dami niyong abogado, gagaganyan ka pa. O, walang ano yan. ICC, wala yan. E di sana, nung pa pinalabas yung tatay mo, maski interim release, hindi mag-grant eh. Di ba? Wala yan, Sara, ako. Anyway, yan ang gusto mong gawin eh. Para kang may sapak eh. O, ang daming pwedeng ano ito, may bagyo rito, nandiyan ka. Ay, naku. Pinupuna mo yung ano, dapat mga ganito, nagre-resign na to, sa totoo lang. No. Wala na, hindi na siya tumutulong sa gobyerno. Wala nang naitutulong, namimerwisyo pa. Oh. Wala namang kasalanan si Marcos do sa tatay mo. Eh, tatay mo gumawa ng kahayupan eh. Oh, ano ba kinalaman ni Bongbong Marcos diyan sa war on drugs ng tatay mo? Oh. Tapos ngayon, sinisisi mo yung gobyerno ni Marcos. Oh. Di ba mga boss? Hindi ako Marcos. Lenny ako. Eh, pero kung ganito naman sitwasyon, talagang walang kasalanan si Marcos dito. Spoiled ka nga eh. Taki mo, wala kang kaalam-alam, ginawa kang DepEd Secretary. Oh. Kung tutusin yun eh, kapalpakan ni Bongbong yan eh. Taki mo, wala na pala alam to. Nagnakaw ng nagnakaw. Di ba? Tuwa ako dito sa TikTok nito eh. Pakinggan nyo. Ito, pakinggan nyo mga boss, nakakatawa eh. Para meron tayo para intermission. No? Muna, Mary Grace Piatos, kung gagawa ka ng kalokohan, huwag mo namang katamaran. Tingnan nyo ito mga kababayan. Yung mga tumanggap ng confidential funds, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oisy, Chippy McDonald, Iya Piatos Lim, Renan Piatos, Xiaomi 8, pangalan nyo na siya. Ang purol talaga gumawa ng kalokohan nito. Oh. Tapos kapag nahuli, magmumura, magmamaktol. Sasabihin na ipapapatay ang presidente, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Tuloy ho natin. Raymunda J. Nova, Chichiria, May Pamana. May pamana pa, puta. Lahat ito mga binabasa na itong nagtitiktok na ito. Wala akong record sa PSA. Paano niya patutunayan niya? Sabi niya ginamit lang daw yan, mga alias daw yan. Alias nga yan. Pero dapat isabihin mo kung sino yung mga tao na yan. At paano, asa na yung pera na binigay dyan, saan napunta. Yan ang dapat mong isara eh. Hindi yung ngak-ngaka ng ngakak niya sa dahig. Wala ka mapapala dyan. Hindi lalaya yung tatay mo. Tinitira mo na tinitira yung ICC. Yung ICC nga diyan nililitis yung mga hindi kaya litisin sa kanilang mga bansa, kagaya ng ama mo. Kaya hindi naman lahat ng bansa miyembro diyan eh. Yun lang mga bansa na talagang gusto nila talaga ng natawag na human rights. Yan. Dito, nung panahon ng tatay mo, hindi na gumana ng human rights. Minumura lang niya yung mga human rights dito, di ba? Tuloy. Ang hihira kaya Piatos, Dan Rick 8, Alan Rick 8, Glyza Ranger. Ito yung matindi, Jay Kamote. Sa susunod na gagawa ka ng kalokohan, gumamit ka naman ng onting pag-isip. Hindi naman pwede ang ganyang mga pangalan. Roman Felicidad. Hindi niya alam yan, Brad, na mabubuko yan. Dahil malakas nga siguro sila sa COA. Nabulat-lat. Andyan yung Risa Ontiveros. Nabukang kang ng todo. Todas. Pero kung sakasakaling magkakaroon ng matutuloy yung trial, mga friend, nagtuturo na nga eh. Sinasabi niya, bakit ako lang? Yung mga iba dyan, kung magnakaw, bilyon. Wala pang bilyon para sa kanya yung kanyang nananakaw sa mga oras na to. 612.
Mga ganun. Magtuturo yan na, mabukas sa may, maganda ho yung interview kay Christian Monson. Kay dating commissioner ng Christian Monson, maganda. Bukas, topic natin. Rome, felicidad! Romeo, felicidad! Ito yung matindi, Miggy Mango! Pambihira, oh! Nakaka-high blood itong si Mary Grace Piatos, eh. Ang purol talaga. Ito yung matindi yung sinasabi ngayon ng mga senador. Yung Dodong Gang. Ayan o, Dodong. Dodong Alcala. Dodong Barok. Dodong Bina. Dodong Bunal. Ito pang isa pinakauli, Dodong Darong. Ganyan ang pag-iisip. Ganyan mag-isip itong si Mary Grace Piatos. Tapos ngayon, nandun sa ibang bansa. Ha? Yung kayang ginastos niya para magpunta dyan sa ibang bansa, sino kaya? Kanino kayang pera ang ginamit nito ni Mary Grace Piatos? Ha? Pera ng mga Chino o pera ng mga Pilipino? Ayun ang humusga. Parang awa mo na, Mary Grace. Talagang, ay nako, Sara. Ang problema dyan, mga pre, pag inaresto si Bato, yan ang mato. Maghintay-hintay ka lang dyan, marapit na rin si Bato, di ba? Meron nang umialingaw oo, ha? Balik punta tayo sa topic natin kahapon, no? Yung tungkol kay, sinasabi ito si Libayan na si Christian Isguera. Bias first. Hindi, ikaw naman, Libayan. Hindi bias si Christian Isguera. Ano ba nangyayari sa'yo kasi, Libayan? Ha? Si Christian Isguera, hindi siya Marcos. Paano mo siya sasabihin bias? Hindi rin siya Duterte. Kaya nga parang parang hindi matanggap ni Christian Isguera nung tinanggap ni Atty. Claire yung trabahong ibinigay sa kanya ni Bongbong. Dahil si Atty. Claire hindi rin siya Bongbong. Inamin naman ni Atty. Claire. Tinanong siya, diretso binoto mo ba si Bongbong Marcos? Hindi. Ang bilis. Di ba? Kasi track record di ba, Atty. Libayan? Yun yung sasabi ni Atty. Libayan, dapat track record. Tsaka si Christian Isguera, Atty. Libayan. Ang mga nagiging guest niya baka sabihin mo na naman to, palpak na naman si Christian Isguera rito. Lorna Kapunan. Yan. Drilon. Nag-guest din yata niya si Commissioner Rowena Guanzon Si Integrated Bar of the Philippines, dating presidente, Cayosa. Barry Gutierrez. Attorney rin yan. Mga yan, hindi nagkakausap sila ng maayos. Maski nasabihin mong hindi abogado, si Christian Isguera. Kasi Atty. Libayan na totoo lang. Hindi lahat ng hindi abogado hindi kayang hindi maintindihan ng batas. Hindi ganoon. Siyempre may bawal Bawal magnakaw. Ibig mo sabihin, kung abogado ka, hindi nagnanakaw kasi abogado ka, alam yung bawal, ganoon? Hindi. Karamihan nga dyan sa mga magnanakaw sa gobyerno, abogado pa lalaki yung ninanakaw Ganoon. Hindi yung mga banat mo kahapon kay Christian Isguera sa kay Secretary Trillanes, kay Senador Trillanes para bang hindi pwedeng magkamali ang isang abogado. Binutira mo kahapon Hindi. Daming abogado magnanakaw. Ba? Grabe pa. Si Duterte, di ba? Prosecutor na tawag. Ano? Diba? Ang dami. Ang daming abogado magnanakaw. Yun nga, sabi ko sa'yo, si Chis Escudero, UP pala yung Chis Escudero. Forthwith hindi niya alam. Iba interpretasyon niya, di ba? Yun, Atty. Libayan. Hindi porke abogado, napakagaling
Minsan nga, may nakakasabi, abogado eh, pinakasinungaling yan eh, kung minsan. Kasi nga, yung abogado, kaya nilang, mataka mo, didepensa nila yung mali. Sa galing nilang maggumawa ng paikot, yung mali na igiging tama. Di ba? Yun eh. Gaya, no? Tignan mo, ang daming abogado. Si Sara Duterte, abogado na yan. May abogado pa rin. Sa yung impeachment trial niya, 16 yata. Di ba? Huwag masyadong, Atty. Libayan. Huwag kang nang ng tao. Okay na sana yung banat mo nung kay Tulfo. Bilib ako sa'yo eh, totoo. Pero ngayon, pag ganyan, wala. Mga binabanatan mo, Atty. Claire Castro. Cum laude pala yan. Atty. Claire Castro na yan. Hindi basta-basta pala yan. Putik. Hindi pala basta-basta yung abogado na yan. Oo. Huwag kang magganap ka ng mga nagkakamaling abogado, baka pwede pa. Kaya nila Harry Roque, yan. Mga yung ginagawa nila Victor Rodriguez, yan. Mga ganyan. Si Victor Rodriguez nandun sa daig, Hindi, sigaw na sigaw. Susunod na presidente ng Pilipinas daw, si Sara Duterte. Parang walang impeachment na magaganap kung magdadaldal kayo. Parang ligtas na ligtas si Sara Duterte di ba? Ewan kulab na tayo mga friend, mahaba-haba ito. Sana matapos ko, pero hindi ko babasahin yung hindi ko gustong basahin. Kasi masyadong malulupit yung mga comments ng iba. Baka masaktan si Libayan. Tuloy. Kala Tibaya, shout out. Jeff Ramos na, shout out. June 1392. Shout out. Matagal ko nang hindi pinapakinggan niya si Atty. Libayan na yan. Mayabang. Joe Kiano, shout out. Karox, ingat dyan. Yata ang lugar mo, ang bagyo. Walang masyado. Joe, salamat sa concern. Ito, Geo Sally. Nicolin, shout out. Nanonood ako dyan dati, kaso nung palapit na ang eleksyon, last May, lumabas na ang pagka-DDS niya. Wala nang maganda sa mata niya. Ginagawa ang administrasyon. Maski si Christian Isguera, hindi naman siya maka-administrasyon eh. Hindi siya bias. Libel convicted. Shout out. Mga 2 years na unsubscribe ako nang mapansin kong nagchap-chap siya ng video kung ano lang ang pabor sa Duterte. Patay. Ganun. Atty. Libayan, Duterte ka ba talaga? Libel convicted DDS yata yan si Magalong. Jokiano. Wala naman yan, isa pa yan. Batorni, Dutae boys yan. Danny Lopez, shoutout. Karox, ganyan talaga. Ngongo na yang sobra sa kayabangan. Kaya hindi ko pinapanood yan. Libag yan. Marcelo Chan, shout out. Bulol siya, bossing. Parang ganun nga yata. S. Makise, shout out ha. Good evening po, Sir Rox. Dati po din nanonood ako dyan kay Atty. Libayan. Bakit naman naging bias si Sir Christian? He's just saying facts. Yun nga. Tsaka hindi naman siya bongbong eh. Hindi, basta siya kung mali, tinitira niya maski na Pedrito Fidel, shout out. Dapat tayo maging bias para sa katotohanan, hindi yung bias para sa isang tao. Tulad ng mga Duterte, na kahit mali, ang ginagawa nila, kinakampihan pa rin ng mga panatikong tagasunod nila. Ayun, tama si Pedrito. Diba, Torne?
Jokeano. Kung ikumpara yan si Batorne kay Sentry at Christian, tae lang yan. Hindi ako bumilib dyan kahit kailan. Kulang lang sa pansin. Tay. June ulit, oh. I'm sorry, Karoke. Tigil ko na pakikinig sa content ngayon lang. Hindi ko matagalan pakinggan ang mayabang na lawyer na yan. Patay. Okay lang. Nilo Fernandez, shout out. Hambog yan si Atty. Libagin. Sobrang yabang, feeling genius. Kumikita sa vlog ng ibang vlogger. Kinasuhan na yan ang libel ni Rapi Tulfo. Pero dinismiss yata, di ba? Estrelita. Tama ka, sir. Ang magaling lang siya lang, si Libayan. Di ba? Nelson Nukop, shout out. Dati rin ako na tagapanood ni Libayan, not anymore. Masyadong mayabang at magaling, may pagka-arugante. Nakakasira lang siya sa kanyang biyanan. Ay. Sirla Lug TV. Ako rin dati, pero ngayon nag-unsubscribe na rin ako. James Santos, shout out. Wala akong bilib niyang ilibayan na yan. Feeling na siya ang pinakamagaling na probe digunyo. Yan so, lahat na sinasabi at sasabihin niyan, ayokong pansinin. Nasisira lang araw ko dahil tulad ni Sarah, kleptomaniac, puro paninira sa iba ang mga content niya. Wala kasing pag-unlad ang buhay kaya sa kadiliman pumapanig. Patay. Di naman siguro. Barbara Butler, shout out. Sana po narinig po ito ni Trillanes at si Isguera. Grabe, manlait tong lawyer nito from Australia. Welcome to the club. Belen Godoy, shout out. Wala sigurong gusto magpa-interview kay Atty. Libayan. Kaya kung sino-sino lang pinipintasan niya. Especially pag anti-Duterte. Patay tayo dyan. Ikaw yata bias, Libayan. Rudy Ann Jen Merana, shout out. Ang hindi ko pa naririnig na pinintisan ni Libayan ay si Prof. Dan at Dr. Cielo Magno. Baka malapit na. Obvious na mga Duterte si attorney, sabi ni Belen Godoy. So, si Lita Mabait, shout out. Rolando Resco, shout out. Dati akala ko matino ito si Libayan. Ngayon parang DDS na kung magsalita. Parang pro Duterte pala ang mokong. Daming magoyo. Parang lamang lang ng isang paligo na sa'yo si Harry Roque Libayan. Si Libayan, naging attorney lang, dami ng alam na kabulastugan. Maliwanag na pro Duterte ka at pro Mandarambong ang ungas po Ito naman isa. Antonio De La Torre, shout out. Attorney Libayan, sa sobrang talino mo, lumampas sa ulo mo, talino, kaya nagkaganyan ka. Ano ka ba, lasing? O nasobrahan ka ng inom, kaya nagkaganyan ka? Minimenos mo sina Isguera at si dating Senator Trillanes. Magkano ba usapan ninyo ng mga dutae, ha? Naku. Iba, hindi ko alam yan, Tonyo. Meron kaya? Braveheart, Inggit lang yan sa podcast na maraming followers, kaya nga inis na inis kay Rapi Tulfo yan Pero in fairness, kay Rapi, kahit marami namang natutulungan, siya ba mahihinga ng tulong? Ang pinagmamalaki niya, father-in-law niya, si Magalong. Patay. Sumagot si Pedrito Fidel. Okay naman ako sa pag-question niya sa kwalifikasyon ni Rapi Tulfo on the grounds of moral turpitude dahil sa conviction niya sa libel. Hindi usapin yung dami ng natutulungan niya. Sangayon ako sa iya, Pedrito Fidel. Kaya hindi ako bilib niya sa Tulfo, sa totoo lang. Biktima nga rin ako niyan. Pumunta pa ako ng Channel 5 po dyan kasi ito problema sa asawa ko. Winawa lang yan ng kapatid. Puta. Kaya ako napunta rito Nag-vlog na lang ako Kaya salamat din sa ipag kong gago, Bokchoy Lokchoy, shout out.
Dati nakikinig ako dyan sa Abugago na yan, sa Abugago ng Libayan, pero napansin ko puro sablay na kaya itinigil ko na. Puro yabang na eh. Inggitero pa. Patay tayo dyan. Ito ba yun? Torne. Libel convicted ulit. Oo, gusto lang niya ng viewers, kaya ang mga topic niyan ay yung mga viral. Braveheart ulit oh. Wala daw alam sa pinagsasabi ni si Trillanes. Siya ba kaya niyang kalabanin ang taong nasa pinakamataas na posisyon at naipakulong pa? Malabo, takot lang niya. Di ba? Elizabeth Iscare oh. Good evening, Sir Rox. Di ko talaga type ang Libayan na yan, kahit noon pa. Pro Duterte din pala to. At talagang pagtanggol nito ang mga Duterte. Hoy, Libayan! Kung magsalita ka, parang alam mo lahat at tama ka. Idol ko yung dalawa at may sense ang sinasabi nila. Hindi kagaya mong walang bilang pinagsasabi mo. Gusto lang nitong sumikat, Sir Rox. Dapat di mo na yan pinagpapapansin. Wala naman yan bilang sa ating bansa. Hay, naku. Sorry. Kasi inaano ko lang kasi hindi ko na inaano, di ba? Kasi ayaw niya eh. Kaso si Idol Christian Isguera tsaka si Sentry ang inano niya. Tinignan ko talaga, oh, grabe ito ako, ano to? Nung taka yung Pax First, ginawa mong bias first. Di naman bias si Christian Isguera. At saka nga, ang mga nagiging guest niya, baka kala mo, hindi basta-basta. O, Atty. Lorna Capunan, o, gagaling attorney yan, di ba? O, Christian Munsod, Senador Drilon, si Juan Sunyata, Cayosa, Pari Gutierrez, marami pa magagaling maging mga abogado, mga justices, Supreme Court, Antonio Carpio, dami, geges niya, kala mo, di ba, yung kiko eh. Magsisimba ka nga eh, sige nga. Elizabeth Iscare, huwag niyo na ulit i-content yan, Libayan na yan. Nakakasira ng araw, hay, nako. Nagpapasikat lang yan. Siguro laos na siya, kaya yan ang nag-iingay. Tayo dyan. Elizabeth ulit, Sir Rox, ayoko nang pakinggan ng bungangan ni Libayan. Nag-pass forward ako para lang di ko mapakinggan ang mga sinasabi niyan. Nakakasira ng mood ko. Patay. Placido Silva, shout out. Magaling palang abogado si Libayan. Bakit di siya mag-apply na abogado ni Duterte sa ICC? At si Sara sa impeachment niya sa Senado nang makita ang galing niya. Patay. Libel convicted ulit. Talo siya sa debate kay Fiscal EJ. Napakadali niyang matalo. Kasi mali ang kanyang pinaglalaban. Hindi niya natatanggap na mali siya. Talagang pinaglalaban pa rin niya. Eddie Panalo, shout out. Parang baliw lang itong si Libayan. Patay tayo yan. Lisa Cruz, shout out. Kala ko din yan matino. Mawalang galang sa kanya. Yung pala, hukburin ng taho. Di Panalo nito. Di dapat kabatas ang tawag dito kay Libayan. Kautas. Di Panalo. Parang naamoy ko itong si Libayan ay libayad na. Patay tayo dyan. Libel convicted na naman. Ang daming I'm Sean Wayne noon, sinabi niya na meron daw nag-offer sa kanya na pag-iisipan niya raw muna. Then biglang praise niya si Sara. Then tuloy-tuloy na yung naging DD shit na siya at kumakalaban sa present government. Yun pala eh. Polly Junro Romero, shout out. Tanga yan si Libayan. Malakas ang ebidensya nga eh. Tapos maraming bias sa Supreme Court. Kaya natagal ang kaso. Sablay naman talaga. Poli ulit Kahit hindi abogado, kung matibay ang ebidensya, dapat humarap. Dami poli ulit Hindi naman sa magaling kang mag-English ay mahalaga yung ebidensya. Si Libayan nga, bulol mag-English eh. Kala mo, ikaw na ang magaling, Libayan. Tay. Malionora Roque. Shout out, no? Long time no si ito. No? Hello, Tay. Sabi niya. Ang lamig yung mga ginagawa. Ang lamig
Yung mga ginagawa ni Libayan, makikita mo yan sa mga taong sobra ang mga frustration. Wala kasing masyadong pumapansin sa kanya sa mainstream o sa gobyerno. Isipin mo, nauna siya sa mag-vlog kaysa kay Claire, pero si Claire, asa palasyo na, pati si Kaufman, apektado kay Claire. Samantalang si Libayan, halos wala nag-iimbita sa mag-guest, kundi pa dahil kay Tulfo, si Tulfo na lang tirahin niya para di mawala karir niya. Noon? Si Chis naman, palagay ko kaya dinidelay ang impeachment. Nasagasaan kasi yung pride niya sa dami ng mga abogado nag-i-interpret sa kanyang forthwith. Iba pag pride mo ang masaktan, talagang ilalaban mo kahit wala sa punto. Isip ni Chis, papatunayan ko sa inyo ang pwedeng matagal ang forthwith kahit umabot pa sa Korte Suprema. Ang pride yan ang naging ugat ng unang kasalanan sa kasaysayan. Diyan naligaw si Satanas nung araw. Diba? Galing talaga itong anak ko na ito eh. Rudy ulit sa sobrang talino ni Libayan, dapat nag-volunteer siya na maging abogado ni Digong instead si Kaufman kasi sinasabi niya lagi, Libayan, ICC daw, bulok. O kaya nga, dapat, ba't kasi, Albert Serendipity. Shout out. Albert Serendipity. Dati, nanonood ako kay Libayan until natabangan ako sa paraan ng pagsalita niya. Mala DDS at nalantad na ng style DDS siya. Gaslighter pa. Gaslighter din pala, sabi niya. Shout out, Michelle Edwin. Mike, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Ano to? Bass Suppers, sabi niya. Di ka naman talaga nanonood kasi alam mo, ang stand niya neutral lang siya. Neutral si Christian Isguera. Shirley J. Sir, shout out Dati kasi yung tao na yan, Karox, kahit kailan, hindi ko pinanood ang vlog niyang super biased na attorney na yan. Grabe naman manlait, na stress siya kasi tama siya sabi ni Centralianes. Sobra mo namang talino, Libayan. Sige lang, ipus mo yan. Sana makatulog ka ng maayos. Diba? Lisa Cruz, Mabuti pa walang alam na hindi abogado. Kesa sa abugago, pasintabi na sa'yo. Patay. Diesel, shout out. Si Rox, parang laging nakainom magsalita sa attorney na yan Libel convicted na naman. Sigaw na sigaw. Yun nga Parang kagaling-galing. Erlinda Aquino, shout out. OMG kuya, ngayon mo lang ba nahalata na pro Duterte si Libayan? Matagal nang makaduta yan. Kahit kay Atty. Claire Castro, galit din yan. Galit din siya. Oo nga. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing dyan sa inyong taga Cavite. Dolor Garcia, Prena Ibingson, shout out. Sabi ni Tia Deli. Wow, di ikaw na At sino ka ba namang aber? Ito na naman tayo. Makahusga ka, kala mo naman may ibubuga ka. Sa sobrang talino mo nga, gangdiyan ka na lang, sulok. Wala kang marating. Diyan mo lang nailalabas ang tapang ng dila mo through social media. At least yung mga binabanatan mo, nirirespeto, may dangal, may paninindigan, at higit sa lahat, may narating. Ikaw, aber, asang ka ba ha? Abugagong pulpul. May ilong Tia Deli. Sino bang pinaglalaban mo at nanggugumalaiti yung litid mo sa galit sa pisting nyawa ka ha? Ako sa'yo, kung tunay kang matapang, humawa ka ng tabak na pinutukan ka ng lintik na timawa ka, doon ka sa EDSA Shrine, magsuot ka ng bahag, doon ka magwala at doon mo hamunin lahat ang mga kaaway mo na binubugahan mo ng nag-aapoy mong bunganga sa galit.
Nako, manong ang tigil-tigilan mo akong putong lupa ka, pwe. Porkit abogado ka, ikaw ang bida. Sabihin mo yan sa sinelang mong panot. Kalalaki mong tao, ang hilig mong manghusga. Paanong irerespeto niyan? Dakilang chismoso ka lang. Masyado ang inggitero na buwisit ka. Patay, maitulo Tia Deli. Yung mga binabanatan mo, they don't care. Sa isang katulad mong timawa at leche ka. Kung ako ang pamilya mo, baka ipahiya pa kita kasi ang inaasal mo, hindi ka karespeto. Matapang ka lang sa bunganga dahil sa propesyon mong bulok. Buwisit ka, chinilasin ko pa yung uso mong kasing baho ng imburnal, makita ko mo, hinahanap mo. Pwe, lumayas-layas ka nga dyan at baka di kita matansya. Balatikin ko ang uso mong sobrang epal. Layas, chupi, leche, kinam. Sarap mong pagbubuhol-buhulin ng mga amo mong demonium, impactum, satanesium, at ibitin ng patiwarek. Pwe, ganyan ka na lang, bok. Sa mundo mong bulok, mamamatay ka sa inggit, leche. Ang itang ulo ng Tia Deli, haba, ha? Inom ka ng sartan. Whiskey, shoutout. Mga sinato nga, abugago. Batli sa tama sa tumbok nila. Libel convicted. Cum laude sa engineering course, si Trillanes, graduated sa PMA. Tsaka yung PMA, mga friend. May kaibigan ako. Ang PMA, mahirap pong makapasok dyan. Ewan ko ba't nakapasok to si Bato eh. Ha? Alam ko yung PMA kasi 3 PMA ang naging kaibigan ko na mga naparusahan sila, na napalabas sila dahil may plebo, na nireklamo sila dahil yung kinukuryente nila nagreklamo. Yun. Buti nga nakabalik pa yung 3 eh. Yun, nalaman ko kung anong PMA. Ang haba kong kwento yung PMA niya. Pag PMA ka, pumasok ka. Kunyari, second year college ka rito sa engineering o sabihin natin kung anong kurso kinukuha mo. Pagpasok mo ng PMA, lahat ho yung units na sa second year college ka, wala akong bilang yun. Plebo ka ulit, first year ka ulit. Walang hindi ho counted yung kung second year college ka. Hindi. First year ka ulit pag PMA year ka. Ganun ho yan. Tanong mo kay Atty. Libayan, alam niya yan. Kasi nasa Baguio siya, di ba? Pero, pag ikaw ay PMA year, second year college ka sa PMA, tapos napalabas ka, o sabihin natin nag-quit ka, ganun. Lahat ho ng subjects ninyo, units na nakuha ninyo sa PMA, counted ho paglabas. Ganun. Tsaka ang PMA, hindi umahawak ng pera yan. Meron ho yung parang play money daw, sabi ng mga kaibigan ko na nakalagay dun. Yun ang pera nila sa loob ng akademya. Ganun. Tuloy natin to. Mahaba pa to. Whiskey do. Hindi magaling na abogado si Escudero, Mister lang dahil kahit corporate, hindi nag-practice yan. Ganun. Libel convicted. Hindi maitapik ni Libayan ang mga Grace Piatos, fake news peddler po si Libayan. Patay. Hindi mo ba maitapik yun, Atty. Libayan? Maria Lourdes Canaria, shout out. Bastos na, mayabang pa yan si Libayan. Parang walang kliyente na abogado yan si Libayan. Habris. Libel convicted ulit. Yung explanation ni Carpio at Trillanes ay pareho. Yun nga. Parehas lang naman, di ba? Libel convicted ulit. Talo si Libayan sa debate kay EJ Fiscal. Fiscal EJ, talo nga eh, di ba? Libel ulit. Madali lang namang intindihin ang impeachment filing first step, Office of the Secretary General, then referred by Speaker, then referred to the Committee of Justice, then pag-aralan kung merong probable cause. Kaya maraming pagdadaanan to be considered a formal filed
ang case. Formal filed ang case. Oh. Libel ulit. Merong attitude si Libayan. Gusto niya lang ng maraming views. Ang daming tong libel convicted na to. Verification from House of Representatives lang ang hinihingi ng Supreme Court. Confirmation both Senate at House of Representatives ang hinihingi sa SC. Pero tuloy pa rin ang impeachment kahit madelay ang impeachment ay tuloy pa rin yan kahit abutin pa ng next year yan. Yun lang. Libel ulit. Fake news peddler yan according to the Rappler. Funded by China na siguro si Libayan. Tatay. Feliciano Calvo, shout out. Florentino Lagasca, shout out. Pati si Kausing, pro Duterte. Ganun. Idol ni Kausing, si Libayan. Rodian Jean Miranya ulit oh. Mirana. Ha? Chupista Bunao. Isang mapagpalang gabi po, kuya, sa pamilya pong mahal at sa mga kawaros. Wow, ang ikaw ang matalino kaso. Pang DDS lang ang talino mo, ikaw ang bias. Ang yabang mo, nakakasuka ang kayabangan mo. Mahitulong chupista kay Libayan. Federico Mandak, shoutout. Matagal na akong nag-subscribe dyan kay Libayan mula nang mapansin kong bias siya sa mga Duterte. Manugang daw yata ni Magalong. Nahalatang DDS din. Libel convicted ulit. Hindi niya maitapik ang mga korupsyon ni Nabdigong, Sara, Kibuloy, Bato, Bongo. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karox and Tor Warrior watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, teka muna. Mukhang DD-shit ka rin, Atty. Tibayan, Este Libayan. Baka naman inggit ka lang, hindi kaya. Iyon. Jan Dimango, my friend, shout out. Libel convicted ulit. Meron din daw subject sa PMA for sure. Meron din law subject ang sa PMA for sure. Meron. Madali lang namang mag-self-study ng mga basic laws. Sa talino ni Trillanes, na mas matalino pa kay Libayan, kayang-kaya ni Trillanes yan. Cum laude sa engineering course si Trillanes, inamin ni Libayan na bobo siya sa math. Oh, diba? Sa pista Bunao ulit oh. Kuya at mga kawaros, may napanood na po ba kayong nasinampal daw ng pamilya ni Paulo Tantoco si Marlica sa Beverly Hills? Napanood ko sa vlog ni Pinoy Koy. May video daw pero di pa naman pinakikita ni Pinoy Koy. Di ko alam yan, friend. Ha? May kupal, shout out. Kupal niya si Libayan. Kala niya, napakagaling niyang abogado kasi na-dismiss yung kaso sinampa sa kanya ni Tulfo. Kahit nga sa barangay, madidismiss ang kaso. Diba? Chupista ulit, oh. Ano yun? Angelito Salvador, merong nakakain na... Kaya Labot, shout out. Hindi ko pinapanood si Libayan. Baka Duterte yan. Ganun ba? Godfrey Bawigan, shout out. Baka Duterte si Libayan, wala naman kwenta, silbi si Libayan. Sami AJ, shout out. Karox, kanino kampi si Libayan? Kanino sa magnanakaw? Sayang ang pagkagago ni attorney ng gago, patay. Ha? Crisop, shout out. Wala kasi siguro nung gustong interview dyan kay Libayan, kaya mahilig mamintas at insecure. Ikaw, Libayan, magaling ka ba na abogado? Siguro. Kita mo sa kanya, ICC, bulok din, palpak pa sa'yo. Sarsi, shout out. Kung walang alam si Trillanes, ano pala si Robin Padilla? Sarsi, welcome to the club, ha? Abogado ba si Bongo? Janel, shout out. Lol, Libayan is talking about bias. Natural bias sila Sigera. For the fact na halimaw ang Duterte. Natural yon, walang masama doon. Si Libayan ang bias against mabuti. At yan ang masama. Tamo. Baka napapanood tayo ni Libayan. Torne. Sa iyan.
Mas maganda sa mabuti. Yan ulit oh. Ang Senado, bias against Senator Tiberos kasi madidiin sa mga senador. Itong maling pagpapakita ng bias. Ito ang maling pagpapakita ng bias. Kasi walang justice na makukuha sa mga ang taong bayan. Di ba? Armando Permil, shout out. Inggit Torne, Libagyan, kay Yuse Claire. Itong Libagyan, Kibuloy Dutae, Fanatics, patay tayo. Ganun ba yun? Jane ulit oh, abogado nga si Libayan, but that doesn't mean tama ang assessment niya kay Christian Esguerra. Yun nga, mali. Ito kasi si Libayan, DDS, kaya understood na natin ang pagkiling yata sa Duterte. Ramon Valencia, shout out. Bossing, nag-guess na rin si Senator Trillanes kay Atty. Claire. Tuwang-tuwa nga si Atty. Claire. Bossing, Duterte yan. Kaya hindi ko na rin yan pinapanood. At hindi lang PMA ang pinag-aralan niya. Professor pa yata yan. O, professor pa rin si Senator Trillanes. Professor pa yan. At kaya niya rin pinag-aralan ni Atty. Libayan. Marunong si Cedric. May alam yan sa batas. Dapat ang binangga ni Libayan, yung mga senador na talagang walang alam. Kaya lang, very good sa kanya yung mga kadidilis niya. Nga. Ramon Valencia ulit oh. Baka gusto naman ng kupal na yan na siya ang ma-interview para sumikat siya. Patay. Wala. Most great peace, shout out. Mayabang na si Libayan na yan. Huwag ka sanang makarma sa paglalait mo. Debate nga, debate nga, di ka manalo kay Yusek Claire. Hindi siya papatulan. Maski si hinahamon ito eh. Si Atty. Enzo, hinahamon din ni Libayan ng debate eh. Hindi siya papatulan ni Atty. Enzo. Pedrito Pedel, shout out. Watak rin yung utak na itong Atty. Libayan. Nawawala na sa wisyo. Kung tutuusin, walang karapatan ang Supreme Court sa pag-question sa mga representative kung nabasa nila o naintindihan nila yung complaint. Yan, Pedrito Pedel. Yan yung sinasabi nilang presumption of regularity in the performance of their duties. Sour graping na ito. Kasi walang nagawa sa disqualification case niya kay Tulfo. Na ako rin medyo nawala ng parehas na pagtrato sa batas. Totoo, yun nga. Torne, di pa huli ang lahat. Mundo Martires, shout out. Tayo lang to si Atty. Libayan kung ikukumpara kay ex-Senator Trillanes sa talino at tapang. Totoo. Mundo Martires ulit to. Ang hindi natin binibigyan ng pansin yan si Libayan. Dapat hindi natin binibigyan ng pansin niya si Libayan. Nagpapansin lang yan. Kulang sa pansin. Patay tayo dyan. Jigs Kapukaw, shout out. Bugok yung attorney na yan. Sir. Di niya naman naiintindihan ang ibig sabihin ng bias kapag maikakampihan ka, di mo pa naman alam na totoo. Pero pag nalaman mo nakakampi ka na doon sa tama, kaya nga fact check kahit sa korte habang naglilitis ang hukom, nasa gitna pa rin yan. Pero pagkatapos ng masusing pag-aaral, maikakampihan niya yung bias. Tawag fact check. Kung maintindihan, Jigs. Maria Luisa Alipda, shout out. Yabang din yan, si libag niyan. Kasi biyanan niya si Magalong. Desiree Pilaes, shout out. Oy, Libayan, sobrang kang Oy, Libayan, sobrang conceited. Conceited nga to. Di porky lawyer ka, conceited. Alam mo lahat, kung magsalita ka, iniipit mo, dila mo, si Trillanes, naging senador yan. Naging senador, kaya alam niya ang kalakaran dito sa Senado. At naging impeachment judge na rin siya sa corona, kaya more or less may idea siya.
when it comes to impeachment, tumigil ka. Mayabang na abogado, walang kaso. Mainit ang ulo ni Sheriff Pilais. Oh. Ay nako. Di Sheriff Pilais ulit. Ikaw ang namimilipit, Libayan. Tagalog na nga. Nabubulol ka pa. Huwag mo kasing iniipit ang dila mo pag nagsasalita ka. Abogadong bulol. Ay. Rafael Alberto, shoutout. May sapak sa uli si Libayan. Wala ang dugo tayo. Yung biyanan ni Atty. Libayan na si Mayor Magalong ay isa sa pinagpipilian ni Sara para maging running mate sa 2028. Ganon. Wala ang dugo tayo. Planker sa bar exam niya si Libayan. Planker. Alam ko take 2. Fidel Mabanat, shout out. Ay. Fidel Manabat, shout out. Si Raul si Libayan na yan. Pinakabobong attorney sa buong mundo. Nagmamarunong lang, gago na yan. Tarantado, animal, ugok. Huda, satanas. Ito. Baliw, adik, wala kang utak kasi. DDS ka, bobo mo, Libayan. Galit si Fidel Manabat, ah. Rafael Galvez, shout out. Si Lubayan, isang Duterteng panatiko yan. Babanat sa lahat para sumikat lang. Rafael Galvez ulit. Tanga si Libayan pagdating sa mga kontra kay Duterte at walang pinagkaiba sa mga DDS. MS Paulo, shout out. Abogagong mayabang. Patrick Gomez, shout out. Wala yan si Libayan, miyembro din niya ng Atty. Nokis. Hindi ko alam yun. Dominador Abeleda Jr. Papansin lang PI na abogado na yan. Mary Lou Ancheta, shout out. Maka Duterte na ayaw may magpahalata. Tay. Will Magargar, shout out. Ngayon din ako, ganun din ako, dati idol si Libayan. Ngayon di na, nag-unsubscribe na ako. Marcelo Chan, shout out. Ha? Hindi bias sa entry, basta maling nakapwesto, itinatama niya, hindi kagaya ng ibang profession na tinatama yung mali at yung mali ang at minamali yung tama. Totoo. Ted, oh. Libayan, si Ted, sabi ni Ted, oh, Libayan, lubayan mo na ang pagiging bias mo kay Duterte. Ang pagkabayas mo ay ibinibintang mo sa mga akala mo anti-Duterte. Hindi sila bias. Sa totoo lang ang sila tumitingin. Bias ka. Bias ka na, Libayan. Bulag ka pa. At di mo nakikita ang katwiran dahil pro-Duterte ka na. Para ka ding si Toto Tirador. Pero masahol ka pa sa kanya. Huwag mong babatikusin ang mga vlogger na para sa bayan. Diba? Wala nang Libayan eh. Ted ulit, oh. Magtatanong na ako sa pasyente sa loob ng psychopathic hospital. Pero hindi ako magtatanong sa iyo, Libayan. Mauuwi lang sa wala. Wala kang kwentang abogado. Bobo. Tayo. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. Let's all stay safe and warm. Ka-subscriber, no skipping ads. Salamat. Nag-unsubscribe na ako dyan sa Libayan mula nang nalaman kong DDS pala siya. Na-meet ko siya sa Baguio at nagpa-picture pa kami pero sorry kay Atty. Claire Castro, ako na-meet ko rin siya sa ABS-CBN noong 2012. Arnold pa si Diego, shout out ah. Ano kaya nangyari sa abogadong yan, Sir Rox? Nakakaduda tuloy. Baka may milagro dyan sa bar exam na yan. Tayo dyan. Richard Hamora, shout out ah. Can't afford to do that. Who is he to act that way? DDS yun. Kendall, shout out. Si Trillanes ay dating senador kaya alam niya ang kalakaran sa Senado at sa batas. Ito si Libayan pretending pro Duterte pa itong mokong nito. Joey Medina, shout out ah.
Lulubayan ko na lulubayan ko na itong Atty. Lubayan. Unsubscribe ko na itong si Lubayan. Sobrang hambog, keso. Abogado, akala mo abogado, Kitty Campanilla. Okay lang sana. Pinagtitiyagaan ko na nga kahit may speech difficulty. Akala ko kasi makabayan. Hindi pala, no? John Smith, shout out. Atty. Libayan, bakla rin yan. Baklang bakla. Patay tayo dyan. Lorna Bele, shout out. Ako rin, Karox, gusto ko nga mga banat ni Atty. Libayan noon, pero iba na ang galawan niya sa sinasabi ngayon. Yun nga eh. Maril Pabianak, shout out ha. Grabe, grabe, at grabe na naman. Alalahanin niya, nobody's perfect, even himself. May reason kami para maging anti-Duterte kasi may mga katibayan. O, yun. Ba't pa kasi hindi ka anti-Duterte? Atty. Libayan. Lorna Beres, si Atty. Libayan, parang lasing kung magsalita. Miss GMS 1764, shout out. Sir, pareho tayo. Dati pinapalo ko yan si Libayan. Pinapalo ko yan si Libayan. Ngayon, nagbago na. Tumaas ang views niya sa mga pro-Duterte. Tumaas ang view niya nang nag-pro-Duterte siya. Kaya pro-Duterte na siya. Nag-enjoy sa mataas na views. Puro palpak naman ang katwiran. Duterte. Baluarte, shout out. Ganyan ang mga DDS. Pag wala ng katwiran, ay mag-iinsulto na lang kagaya ni Sara. Tapangan. Tapangan na lang para matigil ng taong wala ng argumento. Kaya ganun sila. Baluarte ulit oh. Unang tingin ko niya kay Libayan noon ay hindi attorney. Akala ko tambay lang nabayaran ni Digong. Miss ulit oh. Sir, kahit na di abogado si Trillanes, mas hamak na matalino siya kay Libayan. May nagsabi na take 2 daw yan si Libayan sa bar exam. Inamin niya naman. Susan de la Cruz, shout out. Wala nang magaling dyan kay Libayan kundi sarili niya. Matagal na akong nag-subscribe dyan. Wala nang sense ang topic niyan. Di niya kaya si Cedric kahit saan daanin. Sa tapang at ebidensya. Sa tapang at ebidensya lang, wala siyang binatbat kay Sentry. Di ba? Susan de la Cruz, shout out. Man of the sore. Man of the hour si Sentry ngayon. Kaya sobrang inggit niya. Di porkit abogado siya, mas magaling siya. Kahit anong topic, di niya kaya si Sentry. Kung pwede, wag niya nang itapik yan. Di nasisikat yan. Sayang ang oras dyan sa Libayan. Sinabi mo eh. JXS Kus, shout out. Libayan ang hindi attorney. Nasabi lang attorney. Attorney siya, bobo, walang alam. Okay. JXS Kus ulit. Papel dito ni Libayan, manginsulto ka yung bobo. Nagtataka ako kung naging attorney, wala kang alam, pasang awa ka lang, nagbayad ka lang, kaya pumasa sa bar, ano? Bobo ka, ulul, ulun JS excuse. Arls Leorm, shout out. Masyadong maliit ang tingin ni Libayan kina Christian at Trillanes. Kasi abogado siya at vlogger. Si Trillanes, PMA graduate, valedictorian. Senador at sundalo pa. Si Libayan lang ang magaling nang dahil siya ay abogado. Siya na ang tama. Pati ICC palpak sa kanya. Ganun. Magaling pang mag-English kuno. Narinig ko na siyang mag-English pero hindi naman. Pangilinan Robin, shout out. Si Robin Padilla, hindi abogado. Dapat mali din, di ba? Bongo, hindi abogado. Pangilinan Robin ulit. Simple lang. Simple lang. Si Trillanes ang gustong interview ni Christian eh. Anong naging mali sa kagustuhan ni Christian? Yun nga, bias daw. Patricio Rapas, shout out. Idol ko dati si Libayan. Nang tinira niya si Tulpo. Pero ngayon ayaw ko sa kanya. Ako rin eh. Kaya nga idol ko siya nang tinira niya si Tulpo eh. Alex, shout out. Nagmamagaling lang si Libayan. Talo kay EJ Fiscal EJ.
Patricio Rapas ulit. DDA siya si Libayan, kaya galit yan kay Trillanes. Patricio ulit. Kung walang alam niya si Senator Trillanes, bakit nagpag-abroad siya? Kung walang alam niya si Trillanes, bakit napag-abroad niya si Duterte nang walang kontrata? Ay, mission accomplished mga boss. Naka-isang oras tayo. Haba ko kasi ng mga comments. No? Pero okay lang. Basta mission accomplished tayo. Hanggang bukas uli mga paren. Dasal. Yun lang. Ay, nako. God bless, mga boss.